Good afternoon po, Yusek. Ang impeachment po against Vice President Sara Duterte ay kasama yung confidential funds na sinasabing hindi niya raw maipaliwanag ang kung saan ginastos. Alam naman po natin na merong nakaambang impeachment against President Ferdinand Marcos din, ang Duterte Youth. Ang sinasabi po, ang Pangulo ay may pinakamalaking confidential funds sa budget ng gobyerno. Ito po bang prosesong pinagdaanan ng impeachment against BP Sara ay ganito rin pong proseso ang maaring pagdaanan din if in case po na ma-file na sa House of Representatives yung impeachment against sa PBBM? Nasa kamay po iyan ng House of Representatives. At hindi po dapat natin ihambing ang naging sitwasyon ni Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Nag-a-account ang Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Meron na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit na inamin naman ni Attorney Michael Powa na siyang ginawa nila para sa DepEd. 15 million pesos, di umanong ginastos sa Youth Summit, pero pinabulaanan ito ng AFP. At sinabing ang certificate ay hiningi lamang sa kanila ng isang tauhan ni VP Sara. At ito'y inamin nga po ni Attorney Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of Committee on Good Governance. So, kung ano man po ang mangyayari sa sinasabing impeachment, bahala na po ang House of Representatives patungkol po dyan. Wala pong kamay ang Pangulo kung ano mangyayari sa ganyan. But do you agree po, Yusek, na yung paggamit po ng mga aliases ay talagang normal po sa paggamit ng Confi and Intel funds? Meron po kasi tayong tinatawag na proper accounting. Maliwanag po yan sa Joint Memorandum 2015.01. Kahit sabihin po nila na ito'y aliases, dapat po ang mga tunay na mga dokumento ay alam po ng SDO, alam po ng gumamit, hindi po basta-basta pwedeng gumamit lang ng aliases. So dapat po ito ay naka-account properly at yung mga original na mga dokumento ay dapat po nasa vault ng nasabing ahensya. At kapag ka po natap lang ng COA at nagkaroon ng pagtatanong, pwede po nilang ilabas ang lahat ng mga dokumentong ito. Hindi pwedeng magmaang-maangan ng SDO na wala siyang alam. At sa katunayan po ay yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd. Maliban lamang po siguro kay sa Vice Presidente at kay Colonel Achica. Speaking of impeachment, last question ko na lang, Apo. Sabi po ni BP Sara ay kahit nandyan ang impeachment o wala, ang investors' confidence daw po sa ating bayan ay bagsak at yung foreign direct investment sa ating bansa. Kaya wag daw siyang gawing rason kung bakit pangit po yung takbo ng ating ekonomiya. Yan po ang kanyang paniniwala. Kung yan po ang gusto niyang gawing naratibo, wala tayong magagawa. Pero magbase lamang po tayo sa mga dokumento at yung mga natatamasa po natin. Puro naman po siguro negatibo ang sasabihin ng Pangulo, ng Vice Presidente sa pamahalang ito. At nakita naman at pinatunayan niya na wala siyang balak tumulong sa Pangulo sa anumang issue patungkol sa bansa. Nakakalungkot po yun.